job interview ako today. Let's go to my interview. Mag-story time tayo. Hi guys, good morning. So, nakaayos ako today at 8:40 AM kasi may job interview ako today and isasama ko kayo sa aking job interview journey. So, first job interview since bumalik ako sa New Zealand. And ito yung outfit ko. Hindi ko alam kung makikita niyo. Wait lang. So, this is my outfit. Ayan. So, naka-long dress ako. And stockings sa loob. Ayan. So, samahan niyo ako today. Punta tayo. Actually, ano lang naman, parang mga 5-minute walk from here, from the house. Pero, ihahatid ako ni Dennis. Kaya, let's go! A few minutes later. Nakapag-decorate na ako dito sa bahay. Look. Gamit ko na yung pillows, yung throw pillows. And ito na si Santa. Nakalabas na ulit siya. And I wanna show you this one. Medyo magulo pa siya kasi nung pag-uwi ko last week dito sa Auckland, magulo. As in, super dumi ng bahay. 3 years talaga siyang hindi naalagaan. Pero, yan. Nakapag-decorate na ako. Ayan. And dito din sa baba. Wait lang. Ayan. Diba? Diyan ko na lang nilagay yung mga Christmas socks. Ayan. Pero madami pang mga gamit na nakakalat dito. Tapos dito naman sa dining table. Ayan na. Yung sleigh. Dito ko na lang siya nilagay sa gitna. And yung favorite part ko is itong side na to. Look. Yung mini Christmas tree ko. So, I decided na wag nang maglagay ng malaking Christmas tree. Parang gusto ko lang gawing simple yung decorations. Itong Christmas lights, pinag-iisipan pa namin kung saan namin ilalagay. So, pwede naman siya sa outdoors. Pero hindi ko pa alam. So, yan. Tinatapos ko lang yung coffee and then, akyat na ako. Kasi maglilinis pa tayo sa taas. Join me! So, dito na tayo. Yan, buksan ko lang to. Grabe. Ayan. So, mag-aayos na ako ng kwarto. So, share ko lang sa inyo. Hindi naman siya madumi. Messy lang siya. So, nilabas ko yung mga makeup ko. Ayan, tapos yung medyas, oh my god. Maglilinis lang ako
ayusin ko lang dito and then I'm gonna share my insights about the interview. Ito yung another option ko kaninang umaga. Inisip ko magpa-pants na lang ako tapos itong pang taas ko. Hindi ko nadala yung mga blazers ko, yung mga pang business attire ko sa Pilipinas. Parang nawala sa isip ko na dapat pala magdala ako ng kahit isa lang na pair ng business attire for job interviews. Kagabi lang ako nag-isip kung anong susuotin ko. So sabi ko, parang pwede naman ako magpa-interview na ganito yung suot ko. So okay naman. Parang wala namang naging comment sa attire or anything or hindi ko alam. Pero nakaraos naman siya. So yan, mamaya magkukwento ako kung ano nangyari. Tapusin ko lang muna tong pagligpit ng bed and then magsa-story time tayo. About my job interview journey. So, I applied for an administration position. Nahanap ko yung job sa seek.nz. So, kung interesado po kayong mag-apply ng work dito sa New Zealand, sa seek.nz kayo. Pero, guys, disclaimer lang, usually, yung mga employers dito, preferred nila yung mga New Zealand residents or may working visa na or citizen, New Zealand or Australian citizen. So, kung wala ka pang visa, wala ka pang working visa, hindi ka pa permanent resident or hindi ka resident ng New Zealand, medyo mahihirapan ka mag-apply. So, for example, nasa Pilipinas ka and gusto mo mag-apply dito sa New Zealand. Medyo mahihirapan ka maghanap ng employer na magsusponsor ng visa mo. And marami ding nagko-comment sa channel ko nito, especially din sa mga past videos ko. Ang kailangan kasi dito sa New Zealand is mga skilled jobs. Ano ba yung mga skilled? So, pwede kayong mag-visit sa New Zealand immigration website. Makikita nyo doon kung ano yung mga skilled workers na sinasabi nila. So, example nun is yung mga builders or yung mga karpintero, or yung mga forklift operators, or yung mga heavy machinery operators. Yung sa dairy din, sa farming, meron din tayong mga kababayan dito sa New Zealand na wala sila dito sa Auckland, nasa labas sila ng city. So, nandun sila sa mga rural areas, tapos usually, nagtetend sila sa mga baka, or sa farming, or yun, so mga agricultural na work. So, yun yung mga in-demand dito sa New Zealand. Of course, yung mga nurses natin. Pero, ang alam ko kasi, parang nabalita siya mga a few months ago na kahit yung mga nurses dito, nahihirapan din sila na mag-apply ng work dito sa New Zealand. So, pagdating sa mga office jobs, sales jobs, mga ganun, ang preferred ng employers is yung mga may visa na dito. Okay, so, yun na. Nasabi ko na kung ano yung in-applyan ko. Let's go to my interview. Siguro, mga 3 beses na akong na-interview throughout my living experience here in New Zealand. Yung previous job ko dito sa New Zealand, 2 silang nag-interview sa akin. Yung HR and then yung team leader. Pero tinanong lang nila ako about sa previous job ko or dun sa job ko nung time na yon bago ako pumasok sa kanila, kung ano yung ginagawa ko dun sa job. And syempre, kapag sasagutin mo yung question na yon, ano yung mga ginagawa mo dun sa previous job mo, syempre, sasagutin mo yung related dun sa pinag-a-applyan mo. So, since nasa customer service industry ako dati and yung pinapasukan ko is mag-handle din or magdi-deal din sa mga donors, blood donors, nirelate ko dun yung experience ko currently sa job ko dun sa papasukan kong job. So, same din dito sa nag-interview sa akin. So, ang nag-interview sa akin is yung director ng clinic. So, parang siya yung boss. And, nung pagpasok ko, mabait naman siya, as in, very warm yung approach niya or yung aura niya.
I read from their website na galing siya ng UK and then lumipat siya dito sa New Zealand. Tinanong niya lang ako kung ano yung ginawa ko dun sa previous job ko, which was 3 years ago. Ano yung role ko dun sa previous job ko. So, inexplain ko sa kanya, nirelate ko yung ginagawa ko doon sa gagawin ko dito sa bagong job na to. Madami siyang questions and may checklist siya kung ano yung mga itatanong niya sa akin. Yung nag-stand out siguro sa akin na tanong is, paano ko daw i-handle yung mga challenges sa work? Tapos, nagkwento naman ako sa kanya na nung time, nung COVID pandemic, di ba? Meron kasi kaming isang donor dati sa blood service na sinabihan niya kami na wag daw kaming maggamit ng mask. Kasi daw, yung mga tiny molecules daw, papasok lang din naman daw sa mask, ganyan-ganyan. So, I explained to her that I only remained calm under the circumstance, and then hinayaan ko lang siya. I only nodded on what he was saying, and then when he realized na hindi naman ako papatol sa kanya, kumalma na din siya. Tinanong niya ako kung I prefer working with a team or solo worker daw ba ako, or kung gusto ko yung mag-isa lang ako. Sabi ko sa kanya, sa previous job ko, so bumalik ako dun sa previous job ko. Sa previous job ko, na-experience ko both, na pag nasa back office ako, I'm working alone, and then pag nasa desk naman ako, nasa reception area ako, I was working with my teammates. Inorient niya ako about sa mga gagawin ko day-to-day dun sa clinic na yon. So, tinanong niya ako kung paano ba ako mag-communicate ng mga kailangan ko for the work. Sabi ko sa kanya, kung may kailangan ako, kino-communicate ko siya directly, halimbawa sa team leader or kaya sa other teammates, para magawan agad siya ng aksyon. Tapos, tinanong niya din pala ako kung paano daw ako mag-suggest ng mga improvements sa workplace. So, yun yung mga tinanong sa akin. And the interview lasted for about 45 minutes. Tapos, ayan, konting chit-chat lang about sa dating work. Of course, yung mga expected nating tanong sa job interview, like yung strengths and weaknesses. Tinanong niya pala ako kung may planned leaves ba ako in the future. Tapos yun yung mga naging questions niya sa akin. So, overall, yung naging feeling ko is parang okay naman yung interview, but I don't wanna be too confident about it. Syempre, hindi natin alam, 'di ba? Pero hopefully matanggap. Pero feeling ko hindi ko ipopost tong video na to pag hindi ako natanggap. So, pag pinost ko tong video na to, alam nyo na. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko sa job interview and kung paano yung job interview dito sa New Zealand. For now, wala naman siyang hininging references sa akin. Pero nung sa previous job ko kasi, since government agency kasi yung sa previous job ko, medyo strict sila. So, nag-police check sila. So, parang yun yung katumbas ng NBI and anong tawag dun sa atin? Police clearance. Mabilis lang naman yun. Tapos parang online lang nila ginagawa. Yung employer na yung nag-request nun. So, yung employer yung nag-request sa police. So, hindi ko na yun inasikaso. Yun yung pagkakaiba siguro. Humingi sila ng references dun sa previous job ko. Parang may pina-fill out ata sa kanyang form. Pag gusto nyo mag-apply ng work, punta po kayo sa website, Seek, Indeed, and LinkedIn. Yun lang yung alam ko. Pero may mga other websites pa. Pero yun lang yung trusted ko for now. Yun lang naman. So, I'll let you guys know kung anong mangyari dito. So, ayan. So, thank you guys for watching this video. If you have any questions, please let me know. Comment kayo down below. And if you have any video ideas, suggestions, please let me know as well. And please follow me on my TikTok and Facebook page. Ilalagay ko po dyan yung link sa baba. Wala pa akong IG kasi dini-activate ko yung last IG ko. Pero hopefully gagawa ako ng bagong Instagram account. Thank you very much, guys. Love you. Bye!